Hello mga stories. Ngayon, pag-uusapan natin itong content time ngayon. No? Diretsuhan na. No? At daming gumagawa ng ganyang low effort no? na content sa social media. Kukuha ng video ng iba, tapos ilalagay yung mukha nila doon. Diba? Minsan may mga pa yan may watermark pa yan. Tapos ipapasa sa para may unbox sila sa content. No? Hindi ito discard ito, hindi ito creativity. At mas lalong hindi ito tunay na content creation. Okay? So, mga stories of panoorin natin ito, yung galing ito sa, sa Excel Tech Solutions, no? Panoorin natin sa ito yung, Excel Tech Solutions. Bakit nga ba maraming gumagawa ng ganito? Yung kukuha ng sikat o kaya engaging na content tapos i-repost nila as if kanila yun. Ang tawag sa ginagawa nilang yan ay unauthorized content appropriation, wherein kinukuha nila o kinokopya nila yung content ng iba na walang prior permission. Actually, hindi nga sila sumusunod sa criteria ng fair use. Hindi naman sila nagbibigay ng commentary, criticisms, o hindi man lang sila nagbibigay ng transformative meaning dun sa content na kinuha nila. Okay, so yun according to sinabi niya, sinasabi niya kung ito yung sinasabi niya, talagang ang tawag niya unauthorized content appropriation. So, madaling salita, kinukuha nila yung content ng iba, mga iba pang walang paintulot, no? At tapos, nire-post niya para pagkitaan, no? Para magka-views, no? Para magmukhang active creator ka. Ganyan yung ginagawa karamihan doon, okay? Linawin natin hindi lahat ng mukha ng gilid, no? Hindi lahat ng mga mukha ng gilid ng video ay automatic na react to yun. Okay? Na hindi porket nagsingit ka ng face count, caption, o whatever, may failures na agad. Well, mali yung ganun. Mali yung mindset ngayon. Okay? So, tingnan natin, tuloy. Illegal yon under copyright laws at considered yan as infringement. Ito ang comparison natin para masabi mo kung fair use ba ito o okay, so nakikita naman yan, merong parang meron silang illustration dito, no? Merong aspect, fair use, at status of the makikita mo yan dito, okay? So, mga story, yung fair use kasi mga stories, may laman, may analysis, may criticism, may commentary, no? May dagdag na ng mga bagong perspective, may transformative value, no? Ibig sabihin, may totoong ambag ka sa content, no? Hindi yung nakadikit ka lang sa video para may dekorasyon. Ano ka? Christmas tree? Okay, palambuti ka? Diba? Ito yung problema nga stories. Maraming gumagawa nito sa dahil madali, wala kang isipin, wala kang isusulat, wala kang ipoproduce, no? Opya ka na ng viral content, didiktahan mo yung mukha mo, di ba? Tapos antay mo yung engagement, practical, parang sa tanga, parang tantarag na yan eh. Naalala ko yan, may nakita ko sa mga, lalo na sa mga TikTok, no? Lalo na yung isa yung parang source, tapos yung mukha mo doon, okay? Lalo na, kita ko sa TikTok yung content yung about kay Gabriel Go, tapos siya mukha, kumakain ka na ng pansit, parang wala lang, tinignan na ko, anong mag-i-react at anong i-react niya yan? Wala, tinignan ko, buong play talaga. Tapos kakain lang siya ng kanton, mag-react ba to? Pag sa tulang video, hanggang din na lang, wala siya sinasabi. Parang kakain lang siya ng kanton. Ay, nako. Yan nga, ito kasi yung problema mga stories. Maraming gumagawa nito dahil madali. Wala kang isipin eh. Ito ang masakit kasi pangingin dito, hindi lahat nagpo-post ng content creator. Yung iba, content recycler lang, di ba? Yan, katulad yung sinabi ko, di ba? Yung talaga mas malala dito, content, parasite, nabubuhay sa pinaghihirapan ng iba. Parang ginataasan mo pero wala akong ambag. Ay, nako. Ito, huwag nating, pagaluin ng mga reaction content sa mga copyright engagement, okay? Magkaiba yon. Kapag ang trabaho mo ay mag-react, hindi sapat na sabihin, react lang naman ako ganito. Hindi kasi pwede yun. Kung reaction content yan, dapat may malinaw kang analysis, at pagbusisin lang naman ng video. Dapat may silbi sa presence mo, dapat may dahilan kung bakit ikaw ang nanonood na kasama sa audience. Okay? Kasi kung sasabihin mo lang, grabe guys, ang galing! Uy, nahuli ito si Gabriel. Hinuli ni Gabriel ko yung mga violation, ganito, ganyan. Tapos, ang lala. Karamihan. Oo.
O, tapos sabi niya, tingnan niyo to. Ano, may na ano, yung parang ganito. Tapos halos buong video ang pinapatakbo, yun yung reaction mo, matino. Ano yan? Preloader content yan. Ay, nako, ay, isa pa, mga stories, maraming misleading content ang galing sa ganitong style, no? Yung kinukuha yung clip na wala naman ng context, no? Lalagyan ng kung anong caption, tapos papalaki yung issue para sa views, di ba? Hindi lang copyright ang problema niya, misinformation. Yan ang karamihan doon sa, karamihan doon sa nilalabas niya, yung parang ini-informative niya. Iniiba yung context. Ayan yung nakakatakot dito. Yung parang gumagawa sila ng mga fake news, ganyan. Itong bagay na to, mali yan, ganito, ito, tama yan, ganyan. Iniiba-iba yung parang conceptual yan. Kaya dito mga stores, as a content creator, dapat pag ganito yung mga taong mali yung mga information, dapat kinikriticize natin yung ganyan. Kaya kapag kinukulat natin yung mga content creators, tapos yung mga content creators, sila pang galit. Classic, di ba? Ay, hindi kilala ko kinitisan sila pang galit eh. Ano pa kayo na po eh? Nako, that's the klase. Sila pa yung, sila na kumuha, sila pa yung pa-victim. Wow, ang galing. Tapos iyak kapag nag-copyright strike. Kawawa ka, di ba? Expect mo? Di ba? Nagpapalakpang ka pa sa pangungopya. Nice. Well, mga stories na, simple lang ang usapan ko dito, no? Kung gusto mong gumawa ng reaction content, okay? Paghirapan mo. Katulad ko, ginagawa ko, pinaghihirapan ko to. Okay? Kung if ever may criticize siya, ganito ganyan, dapat sundin mo. Yung mga, minsan may nakikriticize sa akin, ganyan. Pero may mga parts na may na-criticize hindi ako agree. For example, ito, bakit daw naka-aside ako? Pag nagre-respond ako, naka-aside, hindi ako nakapuntasan. Hindi naman yun. Kasi ako hindi ako agree doon. Okay? Kasi pag itong camera na to, ito actually webcam to eh. Pag nilagay ko dito, ang makikita lang, mukha ko dito. Dito ang yung framing niya. Ayokong ganun. Ayokong ganun eh. Gusto ko kasi, kaya ko nilagay niyan para makita yun. Ito, dito. Hanggang dito, kita yung parang, yung background ko dito. Okay lang. Yan ang gusto kong mangyari. Kaya minsan sinasabi, bakit nakaharap ka dito, ganito, ganyan? Hindi yun eh. Kung napapangitan kayo, yan kasi yung ko dito. Ayoko kasi maliit lang kasi yung spasyo ko dito. Kung gusto nyo nang improve yan, dapat supportahan nyo na lang ako. Nasa 558 yung subscribers ko O gusto mo supportahan nyo sa pamamagitan ng membership, sa membership, no? O kaya super thanks na akin sa mga videos ko. Diba? Para ma-improve ko, ko yan, baka maglipat o pagandahin yung aking video. So, sana mo na lang ako, i-join nyo na lang ako sa membership plan. So, as low as 39 pesos. Ganun lang kasimple, di ba? Kaya bilang manonood, may responsibilidad din tayo, okay? At saka huwag supportan ng mga habang kayo mga stories, yung mga manonood, may responsibilidad din kayo, huwag supportan yung mga nakikita nyo ng mga halata nyo kinokopya yung content. Mo na lang, not just a black. Okay? Not interested. Ilagay nyo doon. Okay? So, dahil habang pinapanood i-share nyo yan, lalong magkakaroon ng engagement yan. Hindi nila kasalanan ninyo. Kasi, pinapanood nyo, sinishare nyo. Di kayo rin yung problema. Okay? Yun lang yun. So, ang bottom line kasi dito, may kailangan, kaibahan ng totoong reaction content sa tahasang content. Okay? Ang reaction kasi dito, mga stories, ang may easy, may pangopya, may kapal ng mukha, ganun lang kasimple. Okay? Kung creator ka, masters, kung creator ka, maging original ka hanggang kaya. Okay? Kung gagamit ka ng content ng iba, siguraduhin mong legal yun. Okay? Malinaw na purpose at may transformative value. Kung may viewer ka at matuto kang kumilatis, hindi lahat ng mga mukha sa video ay may ambag
sa video niyo. Okay? So, yun lang mga stories. So, kayo anong take nyo rito? Reaction ba talaga o tahasang pangungopia na, well, comment nyo na lang sa baba dito, no? So, yun lang mga stories sa subscribe lang ako like itong Facebook page ko, no? At kung gusto nyo at saka sa YouTube pa naman, like na lang, share, and subscribe sa aking channel na Mikey Stories. At saka, click yung obligation board sa baba. At saka, be part of the Stores membership lang sa aking YouTube, no? For as low as 39 pesos a month. Early videos, fresh from the Red Building videos. As always, mga stores, and thank you, and happy good night, stores. Bye. Bye sa Facebook. Thank you.